hanggang 14 ay isang salita lamang sa Griego. At makikita natin yung pambungad niya sa verse, blessed. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. Yung nandito pa lang tayo, pero yung spiritual na ipinagkakaloob niya ay para doon na sa langit. Yun yung paghahanda ni Apostol Pablo sa mga tagapakinig niya noon. At in fact, doon nga sa Colossus 1:27, sabi niya, yung kaya siya nagbabahagi ng salita ng Diyos na ito ay para ano? Para yung mga taga-Colossus ay maipresent niya na sa verse 28, Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. At ito ay sumususog doon sa Matthew 28, verse 20, teaching them to observe all what I have commanded you. Hindi lamang nagtatapos na ang isang tao ay nabahaginan mo na disciple, nabahaginan mo na kanyang salita, nadala mo rito, ay tapos na yon. Kailangan ay matuto pa siya. Dahil yung kung paanong sinabi ng Panginoon doon sa Matthew 28, teaching them to observe all what I have commanded you. All what I have commanded you, nung sa bungad pa lang nung sa Genesis pa na, nandun na yung Panginoon. Di ba? May mga pahapyaw. Tapos yung sa Exodus pa, at hanggang sa Revelation. Kaya, hindi natatapos yung ating pag-aaral. Di ba? Kaya, patuloy tayong nagtsatsaga bawat isa sa atin. Para ano? Hindi para tayo ay mapapurihan. Ay, ang galing-galing. Hindi ganoon. Kundi, ang bawat isa sa atin ay patuloy nating makilala ang Panginoon. Kasi, yun nga, kung paano si Apostol Pablo, ganoon ang sinabi niya, ay ganoon din ang bawat isa, lalo na ng mga pastor. Di ba? Na gusto nila ay maging mature ang bawat kanilang mga kapatid. At hindi lamang yun, sa pambungad pa lang doon sa sermon, sa Sermon on the Mount, sa Matthew 5 verse 48, na kung sinabi ng Panginoon, be ye perfect, for the Lord your God is perfect. Command yun, di ba? Be ye perfect. Hindi naman agad nangyayari na ikaw ay magiging perfecto, hindi naman agad na ikaw ay maging mature, natapos mo yung level 1, 2 hanggang 5, mature ka na. Kailangan na ilalapat ito sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. At paano ito nangyayari? Sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ito ay nailalapat mo at nandun yung pag-iisip mo na, ayon ba ito sa salita ng Panginoon, yung nagagawin ko? Ganon. Diba? Kaya, kung titingnan natin dito sa kanyang mga salita, kung yung plano ng Diyos ng pagliligtas sa magitan ni Hesukristo ay unang-una, ito ay ayon sa kanyang kayamanan ng kanyang biyaya. O according to the riches of His grace, verse 7 hanggang 9a. At ito ay yung plan of salvation through Christ ay ayon sa kanyang layunin. 9b to 11. At pang 12, yung plano ng salvation sa magitan ni Hesukristo ay ano? Sa verse 12, para tayo ay maging kapurihan sa kaluwalhatian ng Diyos. Doon po sa tatlong bagay na iyon ay makikita natin, doon po tatakbo yung ating pangangaral ngayong umagang ito. At kung hapon na pala. Pasensya na, hapon na pala eh. Nanaginip pa eh. Salamat sa inyo. At kung titingnan natin, dahil isang sentence nga lang ito, di ba, kung ating uunahin yung sa verse 3 at idudugtong natin yung bawat puntusin na yun, sabi nga,
Blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, who blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. Yun. According to the riches of His grace. Yun yung una. At blessed be the Lord God, the Father of our Lord Jesus, of the Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with His every spiritual blessing in heavenly places, according to His purpose. Tapos, blessed be the God of the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ Jesus with every spiritual blessing in heavenly places. Para ano? Diba? Na tayo, so that we who were first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Ito yung naisin. Bakit ba ipinagkaloob ang Panginoong Hesukristo? Bakit tayo iniredeem? Yung word kasi diyan na yung word diyan na in Him, ito ay tumutukoy doon sa verse 7. Yung word na in Him, tumutukoy siya doon sa verse 6, yung last part ng verse 6 na in the beloved. In the beloved. Kung ating babaybayin, verse 6, ano? Verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Sino ba yung in Him? Babalik ka rin sa verse 6, in the beloved. Sino ba yung in the beloved? Sino ba yung beloved? Kung matatandaan natin doon sa binautismuhan ang Panginoong Jesus ni Juan sa Matthew 3:16 ay bumaba yung kalapati at mayroong nagsalita na boses, di ba? At sabi, siya ang minamahal na salamat. Minamahal na aking anak. At tatlong sumulat nito sa Luke 3:22 ay ganoon din ang sinasabi sa Mark 1:11. Ay gayon din ang sinasabi, hindi lamang doon nagtatapos iyon. Paski doon sa Transfiguration ay sinabi rin yon. Sa 17:5 ng Matthew, sabi, this is my beloved son, listen to him. Ganon din, meron din sinabi si Mark doon sa 9:7. Pero in Him, we have redemption. In Him we have redemption through His blood. In Him, we have redemption through His blood. Pag sinabi ka ng redemption, di ba? Parang yung nagsanla ka, nire-redeem mo, di ba? Dahil sa iyo naman yun. Di ba? At merong presyo ito. At ganyan din, nung time nila doon nang isinusulat ito, ay yung nire-redeem nila yung mga slave. Ito yung ginamit ni Apostol Pablo para sabihin yung mga bagay na ito. Kaya yung word na redemption, ito yung para ma-release ka, mayroon pang ransom. Ransom na kung saan ay yung price na para yung ransom, ito yung ibibigay para yung isang tao ay makalaya. Kaya pag ni-redeem ka, nandun din parang kaugnayan nito na pag ikaw ay ni-redeem, ikaw ay malaya na. 'Di ba? Ang bawat Kristiyano o sumampalataya at na isang mananampalataya ay ni-redeem ng Panginoon para siya ay makalaya. Makalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan. Pero yung ransom, hindi ito binigay kay Satanas. 'Di ba? Ito lang yung halaga para bayaran yung hinihingi ng Diyos. At makikita natin, kaya siya yung ransom at siya rin mismo ang nagsabi nito, ang Panginoon. Sa Matthew 20:28, kung papansinin natin, ay nandoon, Matthew 20:28, ang Panginoon na hindi nagpunta rito para lamang magpasaya, hindi lamang ganoon.
At kung mapapansin natin sa verse 28 ng Matthew 20, even as the Son of Man came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Yung word na many, hindi lahat. Di ba? Yung marami lang. Yung mga sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesus. At maging sa Mark 10:45, ganoon din ang sinasabi. At ganoon din sa Timothy 2 verse 5 and 6. At ito ay inihula na rin ni Propeta Isaiah doon sa Isaiah 53 verse 11 and 12. Kaya itong mga bagay na ito ay hindi lamang ito sa New Testament. Meron ng paunang hula na kung saan ay ginaganap lamang ng ating Panginoon. At isa yon sa pagiging masunurin ng ating Panginoong Hesukristo. At ano yung ginamit ng Panginoon para tayo ay i-ransom? Yung kanyang buhay, yung kanyang dugo. Dahil yung sumunod na talata dyan, yung sumunod na words, di ba? In Him we have redemption through His blood. Kung mapapansin natin, doon pa lang sa lumang tipan, ay naandoon na, makikita natin yung kabutihan ng Diyos, di ba? Yung tapi nila na igos ay pinalitan ng katad o ng balat, ay pagpapakita ng kanyang biyaya. Samantalang, di man lang sila nakitang nagrepent pa noon, sila Adam, pero gano'n na ang ginawa ng Panginoon bago sila pinalayas doon. Yung through His blood. Pansinin natin sa Roma kung ano yung sinasabi niyan. Roma 3:24 and 25. Hindi lamang ikaw ay niredeem, yung kasing ginawa ng Panginoon noon, na ikaw ay sumampalataya, ito yung na-justified ka na na ikaw ay wala ng sala. Proclaim ka na bilang isang walang sala. Malinis ka na. Di ba? And justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom put forward as a propitiation by His blood. Kasi alinsabay noon, nung ikaw ay ni-redeem ng Panginoon sa magitan ng kanyang tugo, hindi lamang ito pinahupa, yung ginagawa nila ro sa Old Testament, expiation, pinapahupa lang yung galit ng Diyos o tinatakpan lang yung mercy seat. While dito, pag ginamit yung propitiation, removal of wrath ng Diyos. Ito yung isang mga bagay na kung saan ay ginawa sa atin ng Panginoon. Imbis na galit siya sa iyo, natanggal na iyon dahil kay Hesukristo. Hindi lamang si Apostol Paul ang nagsasabi noon, maging si Pedro ay ganun din ang kanyang sinasabi. Sa chapter 1 and verse 1 Peter, chapter 1, verse 18 and 19, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things, such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Dito lang pinapakita, nagkakaisa sila na kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus ay sa kanilang isipan ay pare-pareho na tayo ay ni-ransom, na tayo ay iniligtas, tayo ay ni-redeem sa pagitan ng dugo. At ano yon? Isa sa mga bagay na makikita pa rin natin na ang Panginoong Hesukristo ay walang kasalanan. Pero itinuring siyang kasalanan, yung kasalanan natin na ipasa sa Kanya, at ito yung ginawa niya, inako niya yung kasalanan natin. Kaya kung mapapansin natin doon sa gospel na kung saan ay iniwan siya ng Ama, nagdilim, at nabanggit niya, "My Lord, bakit mo po ako pinabayaan?" Ito yung time na kung saan ay yung napakahirap sa Panginoong Hesus. Pero
sumunod pa rin siya dahil ito ay utos ng Diyos Ama. Ito ay kanilang, may covenant sila in order na mailigtas ang mga tao, yung many. Di ba? At kung tayo ay tunay na sumasampalataya, kasama tayo roon sa many, many, hindi money. At ano pa? Hindi lamang nagtatapos doon na ikaw ay niredeem ng Panginoon, kundi sa verse 8 mapapansin at which He lavished upon us in all wisdom and insight. Ito yung nag-uumapaw na blessing na ibinigay ng Panginoon. Bakit nag-uumapaw? Ikaw bilang isang kasalanan, kalaban ng Diyos, inampun ka pa. Kung makikita natin doon sa verse 11 at doon sa verse 5, di ba? He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Sa verse 5 yun. At sa verse 11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Ayon sa Kanyang plano, ayon sa Kanyang naisin, ang lahat ng mga bagay ay nangyayari. Hindi dahil sa ikaw ay sumampalataya, tumanggap, hindi. Ito'y gawain ng Diyos. Kasi siya ang nagplano, ang Panginoong Hesukristo ang nag-execute nito, at hindi lang yun. Sa verse 13 and 14, yung banal na Espiritong siya gumagabay sa atin. Para ano? Para yung plano doon ng Panginoong Diyos na yung sa verse 5, verse 4, that we should be holy and blameless before Him in love. Bakit tayo tayo ay be holy and blameless sa harapan niya? Dahil ito'y sa pag-ibig din mismo ng Diyos. Ipinagkaloob niya kanyang bugtong na anak, ang sino mang sumampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Ito yung abounding, ito yung nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos, na tayo ay dating kaaway, kalaban ng Diyos, isang makasalanan, ngayon ay nireconcile tayo, hindi lang ikaw nireconcile, hindi lang ikaw ay pinawalang sala, inampun ka pa. Sa husgado ba, pag isang nagkasala, ito na-proclaim na isang makasalanan na walang sala ay aampunin ba agad ng isang hurado o isang judge? Hindi, di ba? Kaya ito ay abounding, ito ay labis-labis, nag-uumapaw. At hindi lamang nagtatapos sa ganun. Ito'y in-execute ng Panginoon nang dahil sa kanyang katalinuhan. Minsan hindi natin maabot. Ipagkakaloob niya ay kanyang bugtong na anak. Tayo ayaw natin yun. Pero ito, yung kanyang napakayamang biyaya, di ba? Ay, nangyayari yun. Di ba? Yung kanyang walang hanggang katalinuhan at isinasa katuparan niya yung kanyang plano na pagliligtas sa atin. At ano pa ang makikita natin dito? Yung in all wisdom and insight. Yung word na insight or prudence, ito yung katalinuhan ng Diyos sa pag-execute ng kanyang plano. Kung paano niya ito gagawin, lahat ng bagay, ay detalyado na ito sa kanyang isipan. Tayo nga, di ba? Minsan tulad namin, mga senior na, minsan may plano kami, may mga gagawin, paglakad pa lang doon konti, nakakalimutan na Pero hindi ganoon ang Diyos, di ba? Na ito'y naiplano niya noon pa, pero ito ay hindi lamang naiplano niya ng ganoon, bagkos may kaayusan, may katalinuhan, ito yung matalinong pag-execute ng plano ng Diyos in His right timing. Mula doon sa fall, pagbibigay ng commandments kay Moses, hanggang sa biyaya
at hanggang sa darating na kung saan ay at ito'y nararanasan na rin ng bawat isa ng mananampalataya, yung kingdom of heaven. Na ito'y darating pa lang, pero nararanasan na ito ng bawat isa. Di ba? Andun yung biyaya niya. At hindi lamang nagtatapos ito doon. Pagdating doon sa verse 9a, makikita natin, making known to us the mystery of His will. Ito yung kabutihan ng Diyos eh. Ipinapaalam niya sa atin yung misteryo ng Kanyang plano. Yung misteryo niya ng Kanyang plano ay sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. At paano ba natin nalalaman yung Kanyang plano? Siyempre sa Kanyang salita. 'Di ba? Pero tandaan natin, hindi lahat ng nagbabasa ng Kanyang salita ay naiintindihan ito at nai-execute nila ito sa kanilang buhay. At naiintindihan yung mga bagay na yon. Dahil hindi lang pagbasa ng iyong salita. Dahil mayroong kang kasama mo ang banal na Espiritu na siyang nagpapaunawa sa iyo ng lahat ng mga bagay na ito. Diba? Ito yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos eh. Pati yung plano niya, ipinapaalam niya sa iyo. Hindi ka pa ba magpapasalamat doon na habang binabasa mo ang salita ng Diyos ay naiintindihan mo? May mga abogado na hindi nila kayang unawain ang salita ng Diyos. Totoo yan. May nakausap ako. Sabi niya, sakit sa ulo yan eh. Si Edmond, kamot lang ng ulo. Sabi ko, maaari nga po. At yun po yung makikita natin na kung paanong nag-uumapaw ang Diyos sa pagkakaloob ng mga bagay na iyon ay tayo man din dapat pag nakikita natin na tayo ay isa sa mga iniligtas, nag-uumapaw din yung ating pasasalamat sa mga bagay na iyon. Di ba? Panginoon, salamat kasi iniligtas mo ako. Hindi mo lang ako iniligtas, hindi lang ako ni-redeem, hindi mo lang ako binigyan ng kalayaan sa kasalanan. Bagkus ay ipinapaunawa mo pa sa akin ang iyong plano. Salamat doon, O Diyos. At yung verse, yun po yung unang puntusin natin. At ikalawa, makikita natin dito, di ba? Sa verse 9b and 11, according to His purpose which He set forth in Christ. Yung Kanyang plano, yung Kanyang layunin ay na kay Kristo lahat. Kaya pag ang Ebanghelyo ay ipinagkaloob na, narinig mo, ito'y binaliwala mo. Isang napaka hindi magandang bagay na iniaalok na sa iyo ang kaligtasan o ay inaayawan mo pa. Pero minsan talaga ganoon din, di ba? At hindi natin alam kung kailan ang isang tao ay sasampalataya. Kaya nga, tayo bilang mga mananampalataya, ay nandoon din yung ating patuloy na pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga taong mahal natin sa buhay. Kung minsan nga, kinukutya tayo, pero nandoon pa rin ang ating patuloy na pagtsatsaga. Yun, according to His purpose, verse 9 hanggang 11, which is set forth in Christ as a plan for the fullness of time. Hanggang yung plano niyang ito ay matutupad. Kung paanong mula doon pa lang sa Genesis ay alam niya na ang lahat ng bagay, maging yung commandments, maging yung pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak. At hindi ba napakadali na sa kanya ng bawat sumasampalataya ay isama niya ron sa kanyang kaharian.
yung makikita rin natin dito, yung which is set forth in Christ according to His purpose. Ano ba yung naisin ng Panginoon? Kasama sa kanyang naisin ay yung ikaw bilang isang Kristiyano. Kaya kung makikita nyo sa mga sulat ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. At hindi lang yun. Walk worthy of the calling. Walk worthy of the gospel. Ito yung laging sinasabi ni Apostol Pablo sa mga sinusulatan niya. At makikita natin ano yun sa madaling salita, yung mga bagay na iyon. Kung titingnan natin doon sa Matthew 8, sa Romans 8:28 and 29. And we know that all those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among the brothers. Yung i-conform tayo doon sa kanyang anak. Ano ba si Jesucristo? Di ba siya ay larawan ng Diyos na hindi nakikita, Diyos na banal? Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang purpose. Kaya, kung minsan ay hindi tayo umaayon dito, ayon sa salita niya, tayo ay lumalaban pa nga eh. Pero, napaka-tiyaga ng Diyos sa atin. Kung titingnan natin, kung katulad doon sa Old Testament, yung naglagay ng strange fire, patay agad eh. Pero, dahil sa biyaya niya, sa kabutihan niya, di ba? Yun yung nagkasala. At ano yung nakikita natin doon? Yung nagkasala doon ng adultery ay pinatay agad eh, di ba? Ni Eliezer. Kaya, yun din naman ang makikita natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Di ba? Nandoon yung patuloy na pagtsatsaga niya sa atin, yung patuloy na pagmumold niya sa atin, na tayo ay maging wangis sa kanyang bugtong na anak. At ito ay ayon sa kanyang plano. Di ba? At ano pa yung nakaugnay doon sa plano niya? To unite all things in Him, things in heaven and things on earth. Mangyayari ba yun? Mangyayari yun. Dahil, sabi doon sa Pilipos 2, 9 hanggang 11. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth, under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Diba? Ang papapasakop ng Panginoong Hesus sa lahat ng Diyos Ama sa pamagitan ni Hesus, ng Panginoong Hesus, ay para sa ano? Para sa kapurihan din niya, para sa kapurihan ng Diyos Ama. Kaya ang ating isipan, ang ating puso, na pag makikita natin habang binabasa natin yung gospel, nandoon yung ating pagpapasalamat. Panginoon, salamat dahil isa ako sa tinawag mo. Totoo na tayo ay may mga pagkakamali, totoo na tayo may mga pagkukulang. Tandaan natin, hindi tayo itataboy ng ating Panginoong Hesukristo. Ganoon siya kabuti, ganoon siya kabait.
Pero hinahayaan niya munang maghilom ang lahat ng mga bagay na ito. Hinahayaan niya na maisip mo ang mga bagay na iyong mali. At ito ay isang time na rin na pagpapasalamat mo, na pag nakita mo ang mga bagay na yon, na dumudulog ka sa Diyos, dumudulog ka sa Kanya, biyaya niya yun, hindi ito sa atin. Nung nagkasala si Eva at si Adan, lumayo sila. Sino ang lumapit? Ang Diyos Ama. Hindi tayo ang unang lumalapit, kundi tayo ang unang nilapitan ng Diyos. At kung papansinin nga natin doon sa sulat ni Juan, hindi tayo ang unang nagmahal sa Kanya, kundi ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Paano? Babalik ka na naman doon sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, yung believe doon, hindi lang nung time na yun. Yung believe ay continuously. Naniniwala ka sa salita niya na sinabi noon at hanggang sa huli at sa kanyang mga pangako. Hindi lamang itong believe ay doon sa siya'y napako sa krus. May kaugnayan din ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay na tayo ay patuloy na binabago ng Diyos. Di ba? Kasama ka doon sa plano ng Diyos na makakasama niya sa kanyang kaharian. Di ba? Napakalaking pagpapasalamat na iyon. Hindi ikaw ang napako sa krus, yung Panginoong Jesucristo. Doon pa lang ay talagang dapat ay nag-uumapaw din ang ating pasasalamat sa Diyos sa mga bagay na iyon. Yun ay ayon sa kanyang plano. At sa panghuli, ay matatapos na tayo. At ito dito, yung panghuli sa verse 12. Sa verse 12, sabi sa Efeso, sa verse 12 ay ganito. Nalagpasan yung verse 11, ano? Yan na. In Him we have obtained the inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Yon. Pero nabanggit ko na po ang lahat ng mga iyon. Kaya dito na tayo dadako sa verse 12. Yung word kasing, yung so that we who were first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Pagtatapos niya, so that, nagkukonclude na si Apostol Pablo doon sa mga sinabi niya na tayo, di ba? Sila, yung si Apostol Pablo at yung mga kasamahan niya noon yon. So that we who were first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Inabot ba tayo nito? Inabot tayo. Kung ikaw ay isa sa tunay na sumampalataya sa Panginoon, inabot ka ng mga bagay na ito. Yung so that we who were first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Pang isang Kristiyano, ikaw ay ni-redeem, pinatawad, ni-reconcile, inalis yung galit ng Diyos sa iyo, tinakpan man yung galit, o pinawi ang galit ng Diyos. Para saan? Para ikaw ay maging
to conform to the image of His Son. Para ano? To the praise of His glory. Ito yung kaluwalhatian ng Diyos. Ang natanong mo na ba minsan, ako ba ay nagiging para sa kaluwalhatian ng Diyos? Yung akin bang ginagawa, yung akin bang pananalita, ay para sa kaluwalhatian ng Diyos? Ito yung concluding point ni Apostol Pablo dito. At kung babaybayin pa natin, dito yan sa Efeso, kung mapapansin natin dito, di ba? Sabi ni Apostol Pablo do sa chapter 4 verse 1 to 3, therefore a prisoner of the Lord urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Lumakad ka ng ayon sa pagkatawag sa iyo. 'Di ba? Yung manner ng pagkatawag sa iyo, paano ka ba tinawag sa gospel nung marinig mo ito? 'Di ba? Sino ba yung gumawa? Sino ba yung gospel? Ano ba yung mabuting balita? Si Kristo ay namatay para ano? Sa makasalanan. At hindi lang nagtatapos doon sa pagtawag sa kulde. With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in bond of peace. Ito na ngayon yung nagiging gawi mo. Hindi ka na pag nakanting ko konti ay galit ka na agad, di ba? Nag-iisip ka na ulit, nag-iisip ka na. Dahil bilang isang prisyonero ng Diyos, sinasabihan ka ni Apostol Pablo o ng kanyang salita to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Lumakad ka ayon sa manner na karapat-dapat na kung saan ay tinawag ka ng pagkakatawag sa iyo. At naka-identify yung doon, yung sa mga sumunod na mga bagay with humility, gentleness, patience. Kahit na hindi ka pasensya na yung kausap mo, nandoon yun, binigyan ka na nito eh. Ikaw ay nagpapasensya. Hindi ikaw yung pinagpapasensyahan. Di ba? Bilang Kristiyano. Pero, hindi ko kaya. Hindi ganun. Kundi, patuloy nating idinadalangin, Panginoon, dagdagan mo po yung pasensya ko. Hindi lang yun doon eh. Pagdating sa verse 15 at chapter 4 ng Efeso eh, rather speaking in truth in love, we are to grow up in every way into Him. Diba? Into Him. Kanino? Kay Hesukristo. Kaya kinoconform tayo doon sa image ng kanyang bugtong na anak. Ito yung sinasabi rin dito ni Apostol Pablo. Rather speaking in truth in love, we are to grow in every way into Him who is the head, into Christ, from the whole body joined and held together by every joint which is equipped when each part is working properly makes the body grow so that it builds itself in love. Patungkol ito doon sa buong iglesia. Hindi lamang ito patungkol sa bawat isa at sa kabuuan ng iglesia. Kung nandoon yung pagmamahal natin sa bawat isa sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo, ay makikita natin na patuloy yung kanyang ginawa. Ako pinatawad bilang isang makasalanan, bilang makulit, di ba? Hindi lang makulit, napakasobrang kulit, di ba? Unti-unti mong nakikita na nagbabago ka. Hindi ka pa ba magpapasalamat kasi unti-unti niyang ginagawa na ikaw ay to the praise of His glory. Kaya nga, kay Juan, sa sulat ni Juan, nakita ng mga apostol, yung anong nakita nila?
yung grace and truth kay Hesus Kristo. At ano yung payo ni Apostol Pedro? Grow in grace. Hindi sinabing knowledge ang una. Hindi sinabing grow in knowledge and in grace. Inuna niya yung grace, 'di ba? Grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya marami pa tayong aaralin sa kanyang salita. Sa chapter 5, ito pa yung panghuling sabi ni Apostol Pablo dahil ito yung pag-a-apply na ng kanyang mga naunang sinabi rito sa chapter 1. Therefore, be imitators of God. Kanina, to conform to the image of the Son. Therefore, be imitators of God as beloved children, na minamahal na anak ng Diyos. Walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and a sacrifice to God. Ito yung mithiin ni Apostol Pablo sa mga taga-Epesos. Ito rin ang mithiin ng Biblia. Ito pa rin ang mithiin ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Habang binabasa natin ito, yung word na, therefore, be imitators of God as beloved children. Beloved children ba ako ng Diyos? Nandun lagi yung ating katanungan. O kunwari lang ako. Mas mainam na yun doon tayo sa totoo. Di ba? As beloved children, ano pa yung sinabi niya rito? Walk in love. Katulad ng as Christ loved us and gave Himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Kaya sa Matthew 13:34 o 35 na yun, sabi niya, yung command niya, di ba? Hindi love your neighbor as yourself eh. Yung sinabi niya doon, nagkaroon siya ng ito yung sinasabi niya eh. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. Hindi. Love your neighbor as yourself. Kung paano tayo ay minahal ng Panginoong Hesukristo. May sacrifice. Di ba? Ito rin ang naisin ng Panginoon. Ng Panginoon sa pagitan ni Apostol Pablo sa bawat isa. At hindi lang doon nagtatapos eh. Yung sa verse 35 kasi nung John 13:35, by this all people will know that you are my disciples, if you have loved one another. Ito yung marka ng bawat disipulo ng Panginoong Hesukristo at ito ang bawat marka ng bawat mananampalataya. Pag nakita mo nagkakamali ang isang kapatid mo, pwede mo naman siyang tapikin, sabihan. Huwag mo agad i-condemn, di ba? Ay, kasi ikaw, ganito kayo, gano'n eh. Huwag naman, baka nagkakamali ka, kapatid, gano'n. Pero, maging tayo man ay ganoon pa rin. Kaya, patuloy tayong inihuhubog ng Panginoon ayon sa image ng kanyang bugtong na anak. Ano yon? That we should be holy and blameless sa kaninong harapan. Hindi lang sa harapan ng kapitbahay mo, kundi sa harapan mismo ng Diyos. Kaya, dapat nandoon yung ating patuloy na pag-iisip. Panginoon, salamat dahil isa ako sa tinawag mo, isa ako sa niredeem mo, isa ako doon sa pinatawad mo,
Isa ako doon sa na-reconcile mo. Isa ako doon na kung saan ang galit mo ay nawala. At ano yun? Isa ako sa anak mo, inampun mo. At isa ako sa makakasama doon sa langit. Pag ganoon ang ating isipan, pag ganoon ang ating mithiin, hindi ba makikita natin dito so that we, pag binabasa mo ito, kasama ako rito we were first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Kaya patuloy tayong mag-aral ng salita niya, patuloy tayong dumulog sa Kanya, na tayo ay patuloy na i-mold ng ayon sa Kanyang naisin. Tayo'y manalangin. Muli, O Diyos, kami ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong salita na siyang aming inaral ngayon. Nawa, O Diyos, sa mga salitang ito na isinulat ni Apostol Pablo ay patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Patuloy na kami, O Diyos, ay iayon mo na sa iyong naisin. Ipahintulot niyo, O Diyos, na kami ay lumakad ayon sa pagkatawag sa amin. At mangyayari po iyon, O Diyos, alam namin. Hindi sa sarili namin, kundi binigyan mo kami ng isang daan na kung saan na dapat naming lakaran. Panginoon, salamat dahil ang salita mo ay patuloy naming nababasa at patuloy na kami ay gabayan ng iyong Santong Espiritu sa paglalapat ng mga bagay na ito sa buhay namin, O Diyos. Nang sa gayon, O Diyos, ikaw ay patuloy na maluwalhati sa bawat isa na tinawag mo. Purihin ka, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.